Kapamilya, marami ka bang frustration sa buhay? O may kilala ka bang taong maraming frustrations? Ako marami. Marami akong kilala na talagang dumadaan dyan, di ba? Pero ikaw, mag-isip kang mabuti. Baka katabi mo lang siya o baka yung mga nakikita mo na sa salamin. Yan, good news! Mamaya pag-uusapan natin ano-ano lang dapat gawin para mabawasan ang frustration sa buhay. Sa ating episode na Anti-Frustration Techniques. Matutunghayan natin ang advocacy ng Rotary Club of San Juan del Monte and Pretty Looks patungkol sa empowering people with Mother Roses sa Kung Kaya Niya, Kaya Mo Rin segment. Yan. At kapamilya, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay at panonood ng programang ito. Yes, at syempre mag-happy birthday lang kami kay Gina Christie, kay Lucy Britannico at Amabel De Leon. Kaka-celebrate lang ng birthday. And of course, special greetings kay Susie Ver ng San Francisco. Naku, alam mo bang nagkita kami nung birthday celebration ni Amabel at in-approach ako at sabi niya talagang napakalaki daw ng tulong ko pa sa Global sa buhay niya. Yan, sana po kayo din po, marami po sana kami naitutulong sa buhay niya. At mag-greet lang kami kay Iyo at Nonot Villamayor at saka yung kaibigan niya, si Ruth Garcia na lagi nanonood ng Tulong Ko Pa sa Baka kamag-anak namin yan. Okay, this time, sinimulan na po natin ang programa Tulong Pampagana. Okay, dahil sa paniniwala po namin, one idea can change your life, or in this case, one story can change your life. At syempre, ang Tulong Pampagana story natin ay hatid sa inyo ng Euphoria Noy Pits West Covina. They're offering Filipino-American buffet sa halagang $39 lang. A new experience of flavors. For reservation po, bisitahin nyo sa 1230 Lakes Drive 102 West Covina, California, o tawagan ang numerong ito 626-699-1999. Okay, this time ang Tulong Pampagana story natin ngayon ay tungkol sa isang retired na empleyado. Ako malamang marami makaka-relate dito. Ikaw malamang, baka ikaw retired na o nagbabala ka ng mag-retire. Makinig kang mabuti. Ang ganda nito. Kwento ito ng isang nanay na nasa isang store, no? At may isang sales clerk na lumapit at nag-offer ng assistance. Dapat naman. So, napag-alaman ng sales clerk na retired na yung nanay. Aba? So, nag-confess din yung sales clerk na siya din nag-iisip Gusto ng niya na mag-retire. Nako, malamang marami kayong ganyan. No? Sabi ng nanay, nako, talagang gustong-gusto ko talaga na hindi na ako nagtatrabaho. Sabi ng nanay, talagang na-enjoy ako at malamang kapag retired ka na rin, mag-i-enjoy ka rin. Grabe ang kanyang rekomendasyon. Okay. So finally, dahil sa kanyang enthusiasm, na-i-convince po nung nanay yung sales clerk na mag-retire na. Nako. So bago maghiwalay yung dalawa, nagtanong yung sales clerk, by the way po ma'am, how long have you been retired? Nako. Ano sagot ni nanay? Sagot ng nanay, today is my first day of my retirement. Patay kang bata. Siguro tanong niya, ano matututunan po natin dito? Napakaganda po, kaya makinig po kayo mabuti. Especially po sa mga nagbabalak gumawa ng isang malaking desisyon. Hindi lang po retirement, pero specifically sa kwento po natin, retirement. Pero matututunan niyo po dito, pwede niyo magamit sa ibang desisyon na gagamitin niyo. Okay, lesson number 1. Before you believe, investigate. Ayan, ito po yung nangyari. Balikan po natin yung kwento ni nanay. So si sales clerk po, kumbinsidong na magandang mag-retire na. Kasi sa dami po ng magandang kinuwenton ni nanay. Mabuti na lang po, nagtanong siya ng huling tanong. Ano yun? Ilang araw na po ba kayo nag-retire? Gano'n nakatagal? 1 day pa lang. Ang punto po dito is, kung hindi siya nag-investigate, baka paniwalaan niya lahat ng sinabi ni nanay dahil sa magandang sinabi ni nanay sa pag-retire. Ang problema, si nanay, 1 day pa lang pala. Ay, yun ang araw-araw pa lang eh. So, ibig sabihin, hindi po siya ganun ka-credible to make a statement na magandang nag-retire kagad dahil hindi pa niya tunay na naunawaan what will happen pag nag-retire. Kaya nga ang ganda ng paalala natin, before you believe, investigate. Ganon din sa buhay natin, di ba? Minsan parang nagja-jump tayo kagad into conclusion without us knowing na hindi naman credible yung pinapakinggan natin. So, napaka-importante po, hindi lang po yan sa retirement. Pwede may balak kayong desisyonan. Investigate at siguraduhin nyo. Balak kang bilhin, balak mong mag-asawa, balak mong divorce, dahil mong balak. Okay, magtanong, pero siguraduhin nyo, tinatanong nyo, may kaalaman, may kakayanan, may experience sa pinag-uusapan nyo.
yung pala bago lang din siya, ibig sabihin, pareho lang kayo, problema po yun. Number 2, before you decide, analyze. Ayan, napakaganda pa rin. Kanina, investigate. Ibig sabihin, mag-aral ka, magtanong ka, and everything, mag-research ka. Now, pag nakuha mo na lahat yung impormasyon mo, that's the time you analyze. Ano to? Ito sabi niya. Ito sabi niya. Ito sabi ni ganito. Ito sabi nito. So, yun, hindi po dahil may impormasyon ka na, gagawa ka na ng desisyon. Hindi po. Kasi may mga tamang impormasyon, may mga maling impormasyon. May impormasyon na bagay sa sitwasyon mo, may impormasyon na hindi bagay. Kaya napaka-importante po, analyze the situation bago ka gumawa ng desisyon. Dahil baka magkamali ka ng gagawin mong desisyon. Yes, aralin, no? Huwag ano tawag doon? Huwag mag-apura. Okay, analyze. Lalo naman po yung wala namang mamamatay kung you spend a week or 2 or 4 para magdesisyon. So, do that. Kasi po, may pagkakataon po yung unang mo naisip, akala mo tama. Until you get additional information, ay, mali pala. Kaya napaka-importante po yung analyze. Aralin mabuti yung mga bagay na ito. At kuminsan, pag nahihirapan kang analyze mo sarili, humingi ka ng tulong sa ibang tutulong sa'yo para i-analyze ang sitwasyon mo. Yes. Ito naman, para naman doon sa nagsasuggest, no? Before you suggest, digest. Ayan. So, ito naman po. Ito po yung kay nanay. Si nanay po, grabe po ang pagbebenta. Ang ganda ng retirement. Ang sarap ng retirement. Grabe po. Diba? Okay naman po yun. Ang problema po, nanay, ikaw ay nagbibigay ng isang direksyon sa sales lady that will change her life forever. Ang problema mo, 1-2 araw ka palang ni-retire, masarap talaga yun kasi matagal ka nagtrabaho, gusto mo nang huwag magtrabaho. Ang problema, what if 1 year na, 2 years na, ganun pa rin kaya? So, napaka-importante pa sa mga nagbibigay ng suggestion, lalo na po, unsolicited advice. Siguraduhin nyo po, inaral nyo, pinag-isipan nyo rin mabuti yung ibibigay yung suggestion. Kaya before you suggest, digest, namnamin mo muna para maging credible yung iyong suggestion. At maging maganda, hindi lang credible, maging maganda. Kasi po, magpapabago po to ng direksyon ng taong kausap mo. At syempre, marami pa tayong pag-uusapan, pero para mas masarap ang pag-digest ninyo, ayan, bisitahin po ang Butterberries Cafe Food Truck every Sunday po from 9 to 5 p.m. at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering po, tamagan ang numerong 323-610-9005. By the way kapamilya, alam nyo ba na kung ikaw ay may madarosis condition, merong napakagandang advocacy ang Rotary Club of San Juan del Monte and Pretty Looks in the Philippines. Oo, nais silang lumaganap yung pagtulong sa mga taong may madarosis condition sa buong mundo. So para maintindihan natin, panoorin muna natin ito. Madarosis is the involuntary actually loss of hair, particularly the eyebrows and the eyelashes. It's been 20 to 30 years that I have been encountering similar cases of madarosis. So I started wondering what was it? Bakit dumadami ang mga ganong cases na nawawalan ng buhok ang kilay? Everybody, whether male or female, a child, adult, or even a senior citizen would like to look beautiful or handsome. Because of my compassion and empathy, I would tell them, don't pay. I will do it free for you. Most of those who are suffering from madarosis, they suffer from anxiety, specifically social anxiety. So when it started, Rotary noticed it and they wanted me to help them out as a flagship project. And I said yes. And this is our advocacy that I want to continue, not just in the Philippines, but globally. So here we go, help us. Okay, sa aming pagbabalik, antabayanan ang Kung Kaya Niya, Kaya Mo Rin segment. Bahagi ito ng tulong pampaganda ng buhay. Pag-uusapan po natin ang detalye patungkol sa madarosis advocacy kasama si Dr. Ro and Susan De La Fuente ng Pretty Looks. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa maglubad. Huwag bibitiw! Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko
Kapasa mo Global sa TFC The Filipino Channel. Ako pa rin po inyong kapamilya, Avelyn Garcia. Kapamilya, bahagi ng tulong pampaganda ng buhay ay ang segment na kung kaya niya, kaya mo rin. Nais namin na ang bawat kwento ay humimok sa inyo na maniwala at umaksyon sa inyong mga misyon sa buhay. Dahil ang paniniwala namin, kung kaya niya, kaya mo rin. Extraordinary and outstanding Filipinos all over the world are featured. Today, we will feature the people behind this very noble advocacy on empowering people with motherrhosis. Alam niyo po, kamakailan lang ay nakapanayam ko sa Pilipinas ang past president and president of the Rotary Club of San Juan del Monte na sina Annette Esperas at Candy Ray, kasama ng founder ng Pretty Looks na si Susan de la Fuente. Sila ay nagsanib puwersa para matulungan ang mga taong may motherrhosis condition. Alam mo ba kapamilya na ang Rotary Club of San Juan del Monte ay isa sa mga halimbawa ng organisasyon na may malasakit sa kapwa. Ang kanilang mga proyekto ay nagdadala ng pag-asa at pagbabago sa buhay ng tao. Kaya naman nakipagtulungan ang Pretty Looks, a company specializing in permanent eyebrow treatments. Alam nyo, hindi lamang sila nagbibigay ng serbisyo, kundi ng pag-asa para sa mga taong nawala ng kilay dahil sa motherrhosis. Ang kanilang serbisyo ay nagbibigay ng bagong pag-asa at tiwala sa sarili. Alam niyo, ipinapakita nito na kahit na sa mga simpleng bagay, tayo'y makakagawa ng malalim na epekto sa buhay ng iba. Makakasama natin sina Dr. Ro at Susan de la Fuente ng Pretty Looks. Unahin natin si Dr. Ro de la Fuente, isang cosmetic surgeon ng Pretty Looks. Dr. Ro, what is motherrhosis? Ako, marami nagtatanong, ano ba yan? How common is motherrhosis and who are affected by it? Nakakahawa po ba ito? Well, motherrhosis is commonly affects about 1 to 2% of the general population, and this is genetically linked. Tapos, meron siyang biological aspect, nutritional aspect. Pagkatapos, hindi siya nakakahawa kasi ito ay pang-sariling karamdaman. Hindi siya nakakahawa kay hindi man siya contagious, hindi man siya infectious, siya ay internally metabolic disorder ng katawan mo. So kahit na makipagyakapan ka sa ibang tao, hindi sila mahawa. Wow, napakaganda naman ng paliwanag mo, Dr. Ro. Kaya kapamilya, tandaan natin ha, ang motherrhosis ay hindi nakakahawa kahit na makipagyakapan pa sila sa inyo. Ha? It is a metabolic disorder and genetically linked, sabi nga ni Dr. Ro. Okay, second question, Doc Ro. Ano naman ang psychological or social impacts of motherrhosis on individuals? Well, the psychological impact is they feel nagtatago sila kasi kinakantyawan, binubuli at an early stage as low as 2 years old. But generally speaking, motherrhosis comes along at the adolescent age. Yung bang mga 15, 20, dyan talaga siya lumalabas. Pagkatapos, magtatago sila, tapos ayaw nilang magmarkada, tapos ayaw nilang meron silang mga friends kasi ang feeling nila hindi sila pangkaraniwang tao na ang tingin sa kanila ng mga tao ay alien kaya ayaw nilang makipagsalamuha sa isang taong walang kilay o walang pilit mata. Salamat sa napakagandang paliwanag, Doc Ro. Naku mga kapamilya, matindi din daw pala ang psychological and social impacts nito sa kanila dahil pakiramdam nila ay sila ay alien. Kaya nga sila nabubuli, di ba? At dahil dyan nagtatago, kaya kung may kakilala kayong may motherrhosis condition, please be careful. Baka nasasaktan nyo na ang kanilang damdamin. Nakapanayam naman natin last time yung people no behind this Rotary. Pero ngayon, makakapanayam po natin ang chairwoman and founder of Pretty Looks sa si Susan de la Fuente. Siya ay may golden heart at misyon na tulungan ng mga taong may motherrhosis condition. Susan, what urged you o anong nagtulak sa'yo to collaborate with the Rotary Club of San Juan del Monte in empowering people with motherrhosis?
I have had a lot of years of experience in my life seeing a lot of people hindi napapakali kasi wala silang kilay. Since then, siguro mga 20 years ago, I noticed pati tumingin sa akin eye to eye, walang eye contact. So, I thought of handling these people. When they came to me, normally they come at an early age, kasama ang mga parents, and they would the parents would be the ones to talk to me, asking for discount and asking if I can help them. Usually, ang nasasabi ko sa kanila, huwag na kayo magbayad because I really feel for them. And I am here at your service to help out, do my best, help you get over this feeling of inferiority and low self-esteem. Lahat tayo dapat pinagkaloob ng Diyos ng magandang puso, magandang ayos, and kaya kami binigyan ng abilidad para matulungan kayo. Kaya tulong ko, pasa nyo rin sa iba. Wow, Susan, your heart in helping people with Mother Roses is such a noble thing. Grabe talaga. Susan, what message would you like to communicate to the family, friends, or kapitbahay of individuals with Mother Roses? Yes, I would like to tell everyone, even if you have a neighbor or a family member or even just a friend or even a son or daughter of a friend or a relative na walang kilay na nagtataka kayo kung bakit parang mababa ang self-esteem, please tell them to surface. Please tell them to come out. We are here. Pretty Looks is here with the help of Rotary Club of San Juan del Monte. We are here to help all of you. Uulitin ko po, ang mga indigents na walang kayang magbayad ng fee namin, alam ko it's a little pricey with all other clinics, but for me, personally, hindi po kami magcha-charge. I will be telling all my artists to do all of you free. Pero kung yung sa mga may kaya naman, we will still give you a bonus because you have that condition, 50% off. Maraming salamat, Susan, for encouraging people with Mother Roses condition to come out. Kaya kapamilya, huwag mahihiya. Kasi may free eyebrow treatments ka na, no? At lalo na sa mga indigents, imagine libre at 50% discount naman sa mga may kakayanan. Susan, can you share any success stories or cases where treatments have significantly improved the condition of people with Mother Roses? Marami akong na-encounter na initially, as I mentioned, they cannot even have an eye-to-eye contact with me. Now, they do. And they even thank me and say, Tita, thank you very much. I have handled cases at the age of 5 to 10, 12, 20, 18, 15, and many, many more. Some came in late, yung iba, late 30s, kahit 40, meron din. Maraming salamat, Susan, for sharing that. Iba talaga nagagawa ng kilay, di ba, kapamilya? Susan, how can collaborations between Rotary Club and Pretty Looks cause you to improve the lives of others? Collaboration with clubs or civic clubs like Rotary Club of San Juan del Monte definitely will extend the announcement and the concept of this Mother Roses treatment that we are doing. Wow, thank you for that. And when do you intend to stop doing this advocacy? Helping people with Mother Roses. Gaano ninyo ito katagal gagawin? Kung gaano katagal namin gagawin, only God knows. God will provide. Kung wala man ako, I have already talked to my daughter, and my daughter will talk to her daughter, and her daughter probably will pass it on to the next generation, and we are really, really willing to help. Hindi ito one-time or one-year project. It's an advocacy that we would like to pass on and on. Grabe, Susan, ito talaga yung tulong ko pasa mo. Not a one-year project, but you are willing to pass on and on and on and on to the next generation. Grabe, saludo ko sa'yo kasi ito yung klase ng advocacy na ayaw mong huminto.
Susan, any last words? Maraming salamat, Vic and Aveline, for giving us this opportunity to express what we have in our heart. Sabi nga sa Matthew 5:16, let your light shine before men so that people will see your good works and praise and glorify our God in heaven. Thank you so much. Tulong ko, pasa mo. Maraming salamat. Maraming salamat, Susan and Dr. Ro de la Fuente. We admire your mission in making a difference in the lives of people with mother roses. Kaya kapamilya, lagi nating tandaan na ang kagalakang dulot ng pagbibigay ay walang kapantay. Iba ang saya na ating nararamdaman kapag alam nating nakakatulong tayo sa iba. Sa bawat ngiti na ating nakikita, lalo tayong napupuno ng kagalakan. And as we reflect on how to make a difference, let us remember that every act of kindness, no matter how small, is valuable in the eyes of God, whether through serving in community projects like those of Rotary Club of San Juan del Monte, using our skills to empower others like Pretty Looks, or simply offering a helping hand. We are called to be light that shines in this world. Kaya kung kaya ng Rotary Club of San Juan del Monte and Pretty Looks to make a difference, kaya nyo rin. Magbabalik pa ang Tulong Ko, Pasa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang Tulong Ko, Pasa Mo Global. Vic Garcia po ulit. By the way ha, bago tayo magpatuloy, paalala lang po kung kayo ay may mother roses condition or may kilala kayong may mother roses, makipag-ugnayan lang sa Rotary Club of San Juan del Monte and Pretty Looks sa pamamagitan ng kanilang Facebook account. Okay, dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman kung saan nahanap tayo ng mga paraan para madagdagan ang ating kaalaman sa buhay. Mga kapamilya, may kilala ka bang madalas ma-frustrate sa buhay? Yung mga Ano? taong tanong ng bakit nangyari to? Bakit ganoon? Bakit niya ginawa yun? Bakit? So, dahil na-frustrate po siya kasi hindi nangyari yung gusto niya mangyari. Ano ba sa Tagalog yung frustration? Parang nabigo. No? Parang ganon. Oo. Yung iba naman, sinasabi, dapat hindi nangyari to. Dapat hindi nangyari yan. Dapat hindi mo ginawa yan. Dapat hindi ko ginawa yun. Sila yung mga taong madaling magalit, madaling mainis, at madaling mag-worry. Kasi po, dapat ang sinasabi. Kung minsan, sila po yung mga hindi na makatulog, di pa makakain, tagyawat sa Ano ba? ilong, pati nasa pisngi, sa kakaisip sa iyo, tagyawat dumarami. Alam niyo po yung kantang yan. So ito po yung mga tao na frustrate dahil sa daming hindi maganda nangyayari sa buhay niya. Oo. Ikaw, madalas ka bang ma-frustrate sa mga tao sa paligid mo? O mga pangyayari sa buhay mo? Yeah, kadalasan yan. Nagkokos po ng frustration sa atin yung mga tao nakapaligid sa atin. Oo. O yung mga pangyayari sa paligid natin na gigil tayo dahil sa mga bagay na nangyayari ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay... Ano ang mga dahilan? Bakit tayo napoprostrate sa ating buhay at paano ito maiiwasan? So pag-uusapan natin yung mga major reason ba't tayo napoprostrate at ano yung solusyon para maiwasan itong mga ganito. Okay, number one reason. Number one, ito yung mga frustration natin dahil sa mga gawain Ayan. sa bahay. Ayan. Yung tipong maglalaban na naman, hindi na ba ubos-ubos yung labada, o magluluto na naman, maglilinis na naman, napufrustrate Yeah, so, ka. kadalasan po, Oo. naku, nanay, tatay, lolo, di ba na-frustrate? Ano ba naman yan? Kalalinis ko lang kahapon, maglilinis na naman, maglalaban na naman, magluluto na naman. Because of that, na-prostrate ka at yung araw mo nasisira dahil sa mga gawaing bahay. At ang mas matinding frustration, yung sinasabi mo, ako na lang ba ang Ayan, gagawa mas ng matindi lahat? yun. Okay. Diba? Hindi na nila ako tinutulungan. So, diba? frustrated ka na maglalaba at magluluto ka. Dagdag pa, feeling mo, ikaw na lang ang gumagawa ng lahat. Walang tumutulong sa'yo o inis na inis ka sa asawa mo, kapatid mo, naku, mga anak mo, para bang baliwala pag kumain. Itsa ng Iniiwan plato yung rito, plato, kutsara oo. dito. Tapos makikita mo, ako na naman lahat ang gagawa nito. Ay, totoo po, marami pong tao na prostrate because sa gawaing bahay. Oo. At pag nakikita natin yan, frustrated ka na naman. Yan. So, yan po, Diba? frustration po natin at malamang may nakaka-relate po kayo. Nakakalikod kayo sa aming pinag-uusapan. Yung mga daily chores po frustrates a lot of people that cause them to be sad the entire day.
Bakit? Dahil sa gawaing bahay. Oo, Ano pa mga frustration na- natin sa buhay? Ikaw lang lagi gumagawa. Number 2, pera. Ayan. Pera. Yung mga tipong isipin mo, ay, katapusan na naman. Nako. Kailangan ko na naman ng pera. Nako. 'Di ba? Kulang na naman yung aming pambayad sa Nako. kuryente, pambayad sa tubig, pambayad sa internet, ay hindi pa kasama yung pambayad Nako, sa mas malaki renta o pang grocery at marami pang ibang gastusin. Mortgage, 'di ba? Mga at kung ano-ano. So yan po nakaka-frustrate po sa napakaraming tao. Parang feeling nila, kababayad ko lang few days ago. Pero actually, kung ano yun, 30 days ago 30 days na, pero sa oo. isip niya, few days ago lang, magbabayad na naman. Ilang araw ko ng problema yung problema. Pero ngayon problema. So because of that, may mga tao na frustrate po because of this situation. At because of this, marami pong hindi magandang nangyayari dahil na-frustrate siya. Yung inis niya, yung galit niya, nababaling niya sa asawa niya, sa Yes. anak niya, and everything. Pero totoo po, reality po ito. Pera po is causing a lot of frustration sa buhay ng napakaraming At tao. minsan sinasabi mo, saan na naman ako kukuha ng pera? Nako. 'Di ba? Mangungutang na Nako. naman. Wala na bang katapusan ng problema sa pera, sa kababaya, 'di ba? So may mga tao po ganyan, Oo. nagsasabi na, wala na bang katapusan ng bayaran? Wala na bang katapusan ang paghanap ng pera? So because of that, pag sinasabi mo yun, you're telling yourself, you're frustrated. Oo. Nakakapagod na to. Parang ayoko na to. Yun po ang nagiging dahilan pa na frustrate po tayo. At mas matinding frustration, yung sinasabi mo, naku, may maniningil na naman. Nako yan. 'Di ba? Wala nang Nangutang ka ng pambata. installment. pambayad. Okay. Oo, tapos minsan, dahil wala kang pambayad, nahihiya ka. Lalo na kung nangutang ka sa Ah. kapatid mo, kamag-anak mo, kapamilya mo, tatawagan ka. Ate, may pambayad ka na ba? Ako, kakabrasdan na to na naman. Nung sila nangutang, hindi ko naman pinapalo up. But ako ng konti lang nangutang, tawag ng tawag. Yan, frustration. Number 3, karelasyon. Ayan, ito, waganda po ito. Ano yan? Yan yung tamang sinasabi mo na, naku, ilang beses ko nang pinagsabihan yan sa mga dapat niyang gawin, pero hindi niya ginagawa. Wala, talaga. So, frustrated Ako ka. frustrated. Ibig sabihin, Oo. pinagsabihan ko na linisin yung kwarto, linisin yung CR, na hindi ginagawa. Ilang beses na ano nangyayari po? Napaprustrate po tayo sa ating mga anak o mga kasama natin sa buhay at yung mga karelasyon natin. Dumarating po sa punto, parang nakakalimutan po natin kamag-anak natin sila. Pero kamag-anak po natin sila. O minsan, cause frustration. parang sinasabi na, ako pinangako niya, magbabago siya. Nako, yan, asawa yan. Malamang asawa yan. Wala pa rin. Yan, Diba? Ibisan po, di ba, asawa nyo, pinagsabihan nyo na, sinabi mo na, ayaw mo gawin to, sumasama loob mo pag ginagawa to. Aba, nangako. Pero paulit-ulit ginagawa, di ba, nakaka-frustrate na yan. Yung parang sinasabi mo, bumait lang ng ilang araw. Nako. Pero balik pa rin sa dati, nakakasawa, Yan, nakaka-frustrate. Ayan yung salitang sawa, talaga. Pag sinabi na nasasawa ka na, sobra na frustration mo. Bakit? Nangyari na, naulit pa, at paulit-ulit pa. So, nangyayari po, nakakasawa na sa mga bagay na pangyayari dito. O minsan, yung karelasyon mo, sinasabi, binigay ko na nga lahat dyan Pera, oras, panahon, kulang pa Nako, lang. talaga, nakaka-frustrate. Oo. Bakit feeling mo, lahat ng binigay mo, maganda nang inihintay mo ng kapalit. Hinihintay mo na magbigay siya ng kapalit. Ang problema, sasabihin sa'yo, anong kapalit kailangan mo? Kulang pa nga ibinigay mo eh. O, ginawa mo na lahat na magpapasaya sa kanya, pero malungkot pa rin daw siya sa piling mo. Nakaka-frustrate. Madalas siya na nga daw ang mali. Siya pa galit. Ay, lalo Diba? nakaka-frustrate yun. Oo. Ibig sabihin, siya na hinihintay mo mag-sorry. Ito masakit. Ikaw pa ang in-expect niyang mag-sorry. Ang labo. At saka ilang beses mo na siyang pinatawad, binigyan ng pagkakataong magbago, pero wala pa rin nangyayari. Ginawa pa rin niya at ginagawa niya pa rin paulit-ulit yung dati, di ba? Kaya minsan napapakanta ka na lang, parang hindi mo na kaya. Sabi mo Parang- na, pagkakante, Oo, kumanta ka. ano nga bang tono Para na? yatang Ayun. di ko kaya. Yun dapat Oo, sila kakanta. napapasigaw ka na lang ng tama na, sobra na, palitan na, di ba? Yan po ang mga reason pag na-frustrate po tayo at pag nangyari po ito, maraming hindi magandang mangyayari sa buhay natin. Tatlo pa lang po yung mga dahilan po natin. Mamaya pa, marami pa tayong pag-usapan. Kapamilya, alam mo bang you can do anti-aging treatment while on vacation? So, ibig sabihin, pag nagbakasyon sa Pilipinas, pwedeng magkaroon ng anti-aging gagamit sa Treatment. buhay niya. Aba, paano yan? Paano yan? Oo,
Kaya kung nagbabalak kang magbakasyon sa Pilipinas, usulitin mo na ang biyahe mo. Visit the Skin Clinic, S-K-E-E-N. They are keen on skin. Kasama dyan si Dr. Gisela Trajano Sarmiento. Siya po ang mentor ng mga doktor. Talagang mapapabilib ka dahil your face and body may appear 10 to 20 years younger. Ako, maraming taong gustong mangyari ito. Maganda. Bakasyon ka, nandun ka na rin lang. Punta po kayo sa Skin Clinic at ito ang maganda. Okay? Mas malaki kamurahan nito kesa kung dito ka sa Amerika magpapagawa. Try it. Yes. It's like turning back the hands of time. Kaya visit the award-winning Skin Clinic, a leading anti-aging center for medical tourism. Connect with them sa Facebook or Instagram or tumawag Tawagan sa... itong numero, 0917-152-7546. Bago kayo bumisita para at least sigurado may schedule kayo doon po sa inyong gagawin sa inyo. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Mo Global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global. Vic Garcia pumuli. At Abiling Garcia, bago natin ipagpatuloy ang topic natin sa araw na to, magbibigay daan muna tayo ng beauty tips for life mula kay Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane! As you mind your scalp each day, you feel God's presence this way. A simple act, yet oh so grand. With each massage, your spirit lives a silent prayer in every shift. God's hand, it seems, guiding every stroke. Yes, in every strand, His blessings fall. For in each strand, in every thread, lives a promise that so softly said that through the care we give and share, we find God's love beyond compare. For in each strand, in every thread, lives a promise that so softly said that through the care we give and share, we find God's love beyond compare. Here we go. Let your voice be heard by the way your hair speaks at Jane Rockstar Salon. Yes, you can be Maraming salamat, Jane! Kaya bisitahin niyo po si Jane and get a free hair consultation sa Jane Rockstar Salon sa... 12146 South Street, C. Artesia, California. Tawagan ang numerong 562-850-7110. Okay, this time, itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang mga dapat gawin para mabawasan ang mga frustration sa buhay. Pero dito yan, at paano ito maiiwasan? Yes, sa ating episode na Anti-frustration technique. Ibig sabihin, bibigyan po namin kayo ng mga techniques para mabawasan inyong frustration. But for now,
nilalatag po muna natin yung mga dahilan pa tayo Sources. na-frustrate sa buhay. Oo. Kanina, napag-usapan natin, Yung tatlo. una, mga gawaing bahay. Maglalaban na naman, magluluto na naman, maglilinis na naman. Pangalawa, pera. Katapusan na naman, nagbabayad na naman, naku, dahil mabayaran. Yes. At syempre, pangatlo, karelasyon. Kaya ilang beses ko na pinagsabihan tong asawa kong ito, paulit-ulit pa rin ginagawa. So yan po yung mga dahilan ba tayo nagpo-frustrate. Dadagdagan pa po natin ang inyong mga frustration. Number 4. Number 4, career o trabaho. Yan. Yung parang na-frustrate ka kasi ang tagal mo na sa trabaho, wala ka pa ring asenso. Malamang ikaw kung nagtatrabaho ka, di ba? Dumarating ka sa puntong para bang ayaw mo nang pumasok sa trabaho. Oo. Gigising na naman, wala naman nangyayari. Bakit ilang taong ka na nagtatrabaho, pumasok ka ng ganyan, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang posisyon mo, nakakasawa na. Ano nangyayari na frustrate ka? At ano mangyayari pa na frustrate ka? Tatamarin ka na magtrabaho. Ano mangyayari pag tinamad ka? Baka matanggal ka sa trabaho. Yes. O, ginawa mo na lahat para tumaas ang sweldo, pero isip mo, nako, minimum pa rin. No? Ang natatanggap mo, parang na-frustrate Yan. ka. May mga pagkakataon naman, naniniwala kang gaganda buhay mo kung magtatrabaho ka mabuti. So, ano ginawa mo? Ginalingan mo. Tinodo mo. Ginalingan mo lang at tapos more than fair ka. Lagpas oras na, nagtatrabaho ka pa. May sakit ka, pasok. Because isip mo, matadagdagan ng sweldo mo. Wala pa rin nangyari. Dahil doon, na-frustrate ka. Ano na naman nangyari? Balik ka na naman sa dati. Correct. Late ka na naman. Hindi ka na naman nagtatrabaho. Pero yung iba, parang tinitingnan yung paligid. Na-promote na yung lahat ng kasabayan niya. Pero ikaw, parang wala nang pag-asa. Kumisang po, okay naman po yung feeling mo hindi ka napopromote o hindi umaasenso o hindi madadagdagan ng sweldo mo. Parang okay lang. Pero nakikita mo Ang yung iba. masakit kung yung Oo. iba umaasenso, ikaw doon ka na naiinis. At Okay sana kung napo-frustrate. lahat kami hindi. Pero hindi, umasenso na sila. Ako hindi pa. Mapuprostrate O minsan, parang iniisip mo, teka, wala naman siyang ginagawang mali sa trabaho, no? Pero bakit parang parating galit yung boss mo sa'yo? Yan, may mga pagkakataon. Napo-frustrate ka tuloy. May mga pagkakataon po kayo. Talagang ginagawa mo natin tama. Pero parang pinag-iinitan ka ng boss mo sa walang kadahilan. Nakaka-frustrate po yan sa napakarami O po. minsan empleyado. sinasabi mo, pagod na, puyat pa, pero kasi sweldo pa lang, ubus Ay, nako. na. Kung minsan nga, hindi pa sumisweldo, ubus na. Nako. Kaya parati mo sinasabi na may pag-asa pa ba akong umasenso sa trabaho o hanggang dito na lang ako. Malamang. Because of that frustration. Nakaka-relate po kayo, di ba? Pagod na, puyat pa, ubos na, tapos kulang pa sa pera, ay talaga mapo-frustrate ka sa buhay. At napakaraming tao ngayon, sir, nararanasan ko yan. Malamang sinasabi mo ngayon. Okay, number 5 is Yes. frustration. 5 naman is ito, gobyerno Nako. o politika. Nako! No, isa pang malaking ugat ng frustration ng maraming tao yan yung gobyerno, yung politika, yung mga nangyayari sa paligid. Nako, lalo-lalo na po, Oo. malapit na naman ang election. Para sabi mo, Yun. pag binoto mo ito nga sa kaliwa, ang daming problema. Pag tumingin ka naman na sa kanan, marami ring problema. Sa tanong nyo, sino boboto ko kahit saan? Maraming problema. At because of it, Frustrated frustrate ka na na naman po naman. tayo. Dahil diba sabihin natin, naku, wala nang pag-asa tong gobyernong ito. Wala nang pag-asa yung bansa natin. O minsan sinasabi mo, ano ba ginagawa ng gobyerno? 'Di ba sa problema ng bayan, bakit may corruption dito, corruption doon? Hindi na ba talaga tayo titino o magbabago? Yan Diba? Siyempre, mga pagkakataon, makakikita ka ng napakaraming homeless. Nagkalat dito. Parang punto mo, nagbabayad naman ako ng tax. Sana pupunta yung pambayad ko ng tax. Bakit nagkalat pa rin tong mga tao? Napo-frustrate ka sa gobyerno dahil hindi nila ginagawa yung dapat nila gawin. O minsan ikaw frustrated ka sa mga kaibigan mo, kaopisina mo, kapamilya mo, maging kapitbahay mo dahil sa pagsuporta nila sa mga kandidatong gusto nila. Oo. Frustrated ka Na na hindi naman. mo gusto. Yan, Oo. frustration. Parang di maisip, parang gito. Ano? Ikaw, susuportahan mo siya. Labo mo, pre. Labo mo, sis. Lami mo. So, may mga pagkakataon po, napuprostrate po tayo dun sa mga sinusuporta ng ating mga At taong nakapaligid sa atin. At ang tindi nito, yung kanilang frustration, nilalabas nila. No, social media. nagpapasingaw sa social media. At sinasagot din naman sila ng social media. No, may mga magkakapamilya nagkakasamaan ng loob, may mga magkakaibigang hindi na nagkikibuan, Nako! may mga kaopisinang hindi na nagpapansinan kasi frustrated sila sa isa't isa. Napaprostrate po tayo sa napakaraming bagay at dahil po dito,
may mga nagagawa tayong hindi natin dapat gawin. Oo, yung iba nag-unfriend na sa social media. Nako, yan nga. Oh, at hanggang ngayon hindi nag-uusap. Ang sakit May mga na- ganyan pong pagkakataon dahil po sa frustration po natin, may mga relasyon, may mga pagkakataon na sisira po ang buhay natin sa relasyon natin sa mga nakapaligid sa atin. Oo, Number number six. 6. Ito, frustrated saan? Sa sarili. Ayan! Yung parang sinasabi, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Parang kanta yan, di ba? Diba? Alam mo yung kanta yan? Oo. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sige, marunong kumanta si Ma'am Abilene. So, sa iba, may mga pagkakataon, ang frustration natin, hindi yung mga taong nakapaligid sa atin. Ikaw, para bang, Oo. alam mo, marami kang pwedeng gawin, hindi mo nagagawa. Alam mo, kaya mong baguhin tong buhay mo, hindi mo bago. Parang Alam mo, gusto pwede mo tanggalin tong bisyong to, hindi mo matanggal. Parang gusto mo gawin yung tama, pero mali yung nagagawa mo. So, Diba? may mga pagkakataon po ngayon, ang nagiging frustration po natin yung sarili natin, frustrate naman itong sarili ko. Ba't naman, ginawa ko na naman, hindi ko naman dapat to. Alam ko nang mali, ginawa ko ba? Lalo na, di ba, marami gusto mag-diet. Mm. Pero, na-frustrate ka sa sarili mo kasi parang ang sarap-sarap mong kumain. Tapos mo kumain, Magana, di ba? hindi naman ako kumain. Dapat hindi ako kumain. So, na-frustrate ka na naman sarili mo. O ilang beses ka nagsimula mag-exercise, nag-enroll ka pa nga sa gym. Mm. Pero sobra pa rin ang laki ng gastos mo sa gym, pero hindi naman nababawasan ang timbang mo. Diba? Ang laki ng gastos mo, hindi mabawasan. Dapat malaki gastos, mabawasan ng timbang. Ang problema, wala pa rin nangyayari. Oo, gusto mo nang ayusin yung buhay mo, sinubukan mong humanap ng trabaho, nakapasok ka naman, pero ilang buwan lang, wala na, Kaya naman, tinamad na-frustrate ka. na. Ang basta niyo po, Oo. kaya napaka-importante po itong maunawaan nyo. Ano yung mga dahilan ba't ka na-frustrate? Dahil pamaya-maya po, didiscuss naman po namin sa inyo kung ano yung mga solusyon para mabawasan inyong frustration. Yes, minsan nga parang sinasabi mo, mahal mo siya. Kaya lang hindi ka marunong magmahal. Kaya iniwan ako ng mahal Nako, ko. problema ang Frustrated malaki. ka sa sarili mo. Yan po yung mga frustration po natin. Pero sabihin nyo, sir, panay frustration na lang pinag-usapan, huwag kayong mag-alala. Mamaya, pag-uusapan natin, ano yun lang sa mga solusyon na pwede natin gawin para mabawasan ang ating frustration. Kaya antabayanan nyo yan, magbabalik pa ang tulong ko. Pasa mo global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko, pasa mo global. Figure siya pumuli. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigidaan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefits Specialist sa si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Life is short and life is unpredictable. Diba? Tomorrow is not promised to anyone, young or old alike. Ano man ang edad natin, hindi tayo sigurado kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Today may be your last chance to get to hold your loved ones. We cannot even predict our health conditions. Ang masakit nito, we might encounter a terminal illness. According to research, people with terminal illness have different reactions. Number 1, shock and denial. Hindi sila makapaniwala. Number 2, anger and frustration. Galit at pakiramdam nila ay unfair ang sitwasyon. Why me? Bakit ako? Bakit ngayon? Bakit? At marami pang bakit. Number 4, sadness and depression. Labis na kalungkutan. Number 5, fear and worries about the financial needs. Dahil ang terminal illness ay walang notice, dapat maaga mong napaghandaan ito. You don't need to add financial worries if you have life insurance with living benefits. If you have a terminal illness, you can accelerate the death benefit funds through the living benefit riders. Kaya imbes na mag-alala ka, live in the present moment. Spend more time with God and loved ones. Aim for peace and comfort and leave a lasting legacy. Facing a terminal illness is really challenging, but with God's help and advanced preparation, you can navigate this journey. Don't wait until it's too late. Nasa huli ang pagsisisi, kaya huwag ka nang magpauli. Text me at 323-244-9784. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist.
Ang maganda rito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christie. Until next time! Maraming salamat, Gina! For more information about life insurance, tawagan lang ninyo ang numerong nakapost sa ating screen. Okay, this time, itutuloy na po natin ang pagsagot sa ating tanong na ano ang dapat gawin para mabawasan ang frustration at paano ito masusolusyonan, yung mga dahilan po at may mga solusyon po pag-uusapan natin yan. Sa ating episode na Anti-frustration Anti-Frustration Technique. Techniques. So nabanggitan natin kanina yung 6 na dahilan nagbibigay ng frustration. Number 1. Gawain sa bahay. Number 2. Pera. Number 3. Karelasyon. Number 4. Career. Ayan. Number 5. Ano yan? Gobyerno. Ayan. Number 6. Number 6, sarili. So yan po Oo. yung 6. This time, pag-uusapan po natin, ano yung mga pwede natin gawin? Yan. Ilan lamang yan sa mga nabanggit namin, ha? Mga dahilan ng frustration sa buhay. Marami Ibig sabihin, Oo. marami pang pwedeng ibang dahilan ba't ka na-frustrate. Ito lang po yung tingin namin major Yes. reason. At kung meron kami hindi nabanggit, kasama rin po yun. Huwag kayong mag-alala. Ang susunod naman at pag-uusapan, paano ito masusolusyonan? Alam nyo po, marami kaming kilalang taong frustrated sa buhay. Kami rin, paminsan-minsan, nakakaranas ng frustration. At dahil po Diba? dito, inaral po namin ang mga tunay na ugat ng frustration. At base sa aming pag-aaral, ito po, makinig kayo, huwag nyo kalimutan, ang tunay na ugat ng frustration, pag nalaman nyo, masusolusyonan nyo po yung problema nyo patungkol sa frustration. Yes, kasi kailangan mo talaga malaman yung root, di ba? Makinig kayong mabuti sa aming sasabihin kasi baka makatulong to sa inyo para masolusyonan yung mga frustrated. Okay. Di ba? Ang napatunayan po namin sa aming buhay ito, wrong expectation is the root of frustration. Yun. O, tingnan po ha, sa Tagalog po, yung mga maling, ano yung expectation? Inaasahan. Ang nagiging ugat, ba't po tayo napoprostrate sa buhay? Yes. So, ibig sabihin, may tamang aasahan at may maling aasahan. Pag mali po ang inaasahan, normally magiging frustrated ka. So, ano yung gagawin para mabawasan ang frustration? Tama yung sinabi mo dyan, sir, di ba? Kapag mali ang iyong expectation o inaasahan, malamang magbibigay ito sa iyo ng frustration. So, bibigyan namin kayo ng mga examples sa relasyon. Relasyon. Bakit ka na-frustrate sa asawa mo? Bakit? Kasi may ine-expect ka kasi sa kanya na hindi niya ginagawa. O may mga hindi mo ine-expect sa kanya na ginagawa niya. Kaya ngayon, frustrated So, malino po. ka. Relasyon po muna tayo. Maasawa, maanak, makapatid. Kaya tayo napupusin, ang dami nating expectations. Dapat siya gumawa nun. Oh. Dapat hindi ganito ginawa niya. Dapat nung sinabi ko ito'y sinagot niya. Dapat, marami tayong dapat sa buhay. Oo. At every time po, hindi nangyayari yung ating mga dapat sa isip, napoprostrate po tayo. So, aming suggestion po ito, bawas-bawasan ang dapat. Wag bawasan, kaya nyo, wala nang dapat, mas maganda. Walang dapat, wala nang expectation. Kasi po, pag wala kayong ini-expect, maliit ang posibilidad at o baka wala kayong frustration sa buhay. Yes. For example, hindi niya hinugasan. Hindi ko naman na-expect na hugasan niya yun. Ako mag-uhugas at frustrate ka ba? Hindi. Nagkakaintindihan po tayo. Okay? So, okay. Pag-isipan nyo to, kapamilya, ha? Kung hindi mo in-expect yan sa asawa na gawin niya yun, yung gusto mong gagawin niya, at hindi niya ito ginawa, mapuprustrate ka ba? Hindi. Hindi, di ba? Because you have no expectation. So, napaka-important. Diba? Ang ganda po na sinabi, naalala ko po si Warren Buffett. Kilala niyo si Warren Buffett? Isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. He's been married for very, very long hanggang ngayon po. At ang sabi niya, ito, payo niya sa mga naghanap ng asawa, maghanap ka ng asawa na konti lang expectation at sigurado hahabaan yung pagsasama. Relasyon. Totoo po yun kasi po ang nakakasira ng relasyon ng maraming tao yung expectation. Dapat to, dapat to, dapat to. At pag hindi po nagagawa, dun po nagkakaroon ng samaan ng loob. Correct. Kasi kung hindi nag-expect sa asawa mo na tulungan sa mga gawaing bahay at hindi niya ito ginawa, hindi ka mapufrustrate, di ba? Because you have no expectation. At kapag, ito po, Oo. hindi mo in-expect siyang tumulong. At tumulong siya. Oy, maganda yun. Magpapasalamat ka. Bakit? Hindi mo naman in-expect na tumulong siya. Tumulong siya, sasaya ka. Ibig sabihin, hindi siya tumulong, masaya ka kasi you're not expecting. Tumulong siya, mas masaya ka dahil hindi ka nag-expect. Yun po ang ibig sabihin. Kung hindi mo in-expect ang asawa mo na maging sweet o maging malambing, pag hindi siya sweet at malambing, hindi ka magagalit. Oo. Pero pag naging sweet at malambing siya, magpapasalamat ka. So, ano po ang punto nito? Mababawasan po yung friction sa buhay niyo. Simple na po ginawa niyo.
binawasan o tinanggal nyo lang yung wrong expectation. Kaya ang ganda nun, di ba? Wrong expectation is the root of frustration, di ba? Kaya nga, mas maging grateful ka pag ginawa ng isang tao yung hindi mo ine-expect. Ito ang maganda. Dahil walang expectation, walang frustration. At dahil hindi ka madalas frustrated, masarap at masaya kang kasama. At baka dahil dito, maging mas malambing ang asawa mo o tutulungan ka niya sa mga gawain sa bahay. Totoo po yan. Kung minsan po, kaya yung asawa nyo, hindi maganda relasyon sa inyo. Dahil ang hirap nyo kasama, palagi kayong bugnutin. Palagi kayong nakasimangot. Bakit? Frustrated ka palagi. So, pag binawasan mo frustration mo sa buhay, mabawasan po yung problema mo at gaganda relasyon niya. Sa mga gawain sa bahay, stop expecting others to help you. Isipin mo, ikaw ang dapat gumawa ng mga yan. It's your duty at wala nang iba. Kung hindi sila tutulong, okay lang. Pagod ka lang, pero hindi ka frustrated. Diba? Pero pag nag-expect ang tutulong siya, pagod ka na, galit ka pa sa mga parelasyon niyo. Oo. So, pag tumulong sila, diba, Thank you! Thank you. Mababawasan yung pagod mo, mababawasan. So, kahit saan ka pumunta, panalo ka eh. Diba? When yun, Oo. bawasan, pag binawasan mo, ang iyong expectation. Correct. Sa trabaho, Yeah. di ba, nag-expect kang ma-promote. Okay lang naman yun, hindi naman masama yun. Hindi ka ma-promote, ma-frustrate ka. At malamang tamarin ka na sa trabaho. Lalong hindi ka mapopromote. Pero wag mong isipin muna yung promotion. Magtrabaho ka ng mabuti. Eh, baka ma-promote ka. Kung hindi ka naman ma-promote, at least hindi ka na frustrated. At pag na-promote ka, thank you. So, nagkakaindi na po tayong power po, bawasan o tanggalin ang mga expectations. Kaya to stop frustration by you have to stop making wrong expectations. So, isa po sikreto, napaka-importante po ilagay nyo sa isip nyo yun, bawas-bawasan ang expectation para mabawasan ang frustration. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At next week, mas marami pa tayong pag-usapan na tunay ng propaganda ng inyong buhay. Okay, closing prayer tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin ng isang simpleng technique para mabawasan ang frustration. Nabawas-bawasan po namin ang aming expectation para mabawasan namin frustration at para maging sumaya kami at masarap kaming kasama ng ibang tao. Gabayan niyo po ang lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ay didalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen and and amen. amen. Laging tandaan na kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Amen niyo po ang iyong mga pamilya o kapatid o sino man na tumutok sa programang ito sa susunod natin pagsasama. At sama-sama nating pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay, ako po ang iyong kapamilya, Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Magloban, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang